Thank you, Marian. At least na nag-ministry si Marian sa church. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan. It's another Sunday that we can celebrate the goodness and the amazing faithfulness of God sa atong kinabuhi. Although dagantag mga kaigsunan nga wala today, but we'll continue to believe that ilagya pong ma-experience ang presensya o gahom sa Dios sa ilang kinabuhi. This morning, so let's continue about the topic about deeper intimacy in God. No? Napaka-importante Nixon because I know nga every believer should experience intimacy in God. Now, intimacy in God, mga igsoon, not only just because you feel it sa imong kasing-kasing, but we will find it kung sa'y resulta sa atong Kristohanon nga kinabuhi. This morning, I want to share to you deeper intimacy with God when life is hard. Ang pagkasinati o sa kalawom nga kasinatian o lawom nga pagbati kauban sa Dios diha sa kinabuhi nga lisod. Sometimes it's easy to say diha sa atong intimacy in God kung ang kinabuhi is okay. Kung imo makita nga unsay full of blessing sa imong life. But if you look at life on, every time you look at God diha sa imong kinabuhi, we know nga tough times ahead. Nadyo na igsoon. Pero dapat makita nimo in every situation, ana nimo makita unsa ka kalawom diha sa Ginoo. But before that, let us pray. Father, in the name of Jesus, Lord, daghang salamat Ginoong Dios for being with us this morning. Daghang salamat Ginoong Dios nining mga kahigayunan to experience sa imong mensahe kung unsa imong gustong ipaabot kanamo today. Tugote Lord God nga imong pulong today magko sa among kinabuhi. Ug usa ka laom nga pag-ila kung unsa imong i-reveal namo today Ginoong Dios. Ipigini sa among kasing-kasing Lord God. Nagaimig kasing-kasing nga magbadinawaton sa imong pulong. Ang imong katawan Ginoong Dios malipay nga modawat niini. Thank you God, in Jesus name we pray. Amen. Now I want to share to you igsoon in book of John. Now before that na ko i-discuss igsoon, gusto na kong tanawon ang book of John. Book of John is only 188 verse in total. Ano, not John, book of James. Ang writer sa book of James igsoon, dili itong James nga kauban sa 12 disciple. Basig makaingon mo nga katong ang nagsulat sa book of James katutong disciple nga kauban sa 12 disciple. Dili ito siya mo'y writer sa book of James. Why? Tungod kay si James nga kaapil sa 12 disciple, mao to'y unang martir igsoon after sa pagbalik ni Christ dito sa heaven. That's why gitawag to siya, James is the first disciple martyr nga gipatay gumikan sa iyang pagsangyaw sa pulong. That's why nga si James igsoon nga apostle wala to sa makahimo og letter or writings diha sa Bible. Although na-mention ang iyang part sa Bible, especially in book of Acts, pero dili to siya. Ang writer igsoon sa book of James, si James nga half-brother ni Jesus. Si James igsoon nga anak ni Joseph og ni
Mary. Mabitaw ngayon diya, isn't this the carpenter's son? Isn't this his mother's name, Mary? Are not his brother James, Joseph, Simon, and Judas? Specifically, so na-mention ang 5 kaanak ni Mary o ni Joseph. Actually, doon na pa ilaing anak si Joseph si Mary, mga babae, ting duha. Now, if you look at Igsoon, gusto na kong makita kung saan ka-importante to understand. Tungod kay una, si James Igsoon naka-experience og intimacy ni Lord after the death of Jesus Christ. Si James Igsoon, wala makasinati sa tinuod nga kaluwasan when Jesus Christ is part sa ilang physical nga family. Mabataw nga every Christian Igsoon, you should understand nga dili angay nga mingong ka, Christian ako tungod kay member ko sa ka-Christian family. Anak ko sa ka pastor. Everybody should experience sa iyang kaugalingong deeper intimacy in God. I remember last Sunday, so taas mami og kanang conversation ni Kirby. Kami may nagtapat pag lunch last Sunday. Ingon siya nako nga, sige ra ko kuyog-kuyog ni Papa Pastor sa una. Pero di man dahil ko born again unless I experience at hangtod nga naka-experience siya o usa ka kawaling yung personal encounter ni God. Mabitaw nga everybody should experience Igsoon. Mabitaw nga ingon dire, gusto na kong makita unsay kasinatian ni James Igsoon. Di nagsugod ang iyang intimacy in God. Mabitaw nga sa ako nang ingon, duha ka Igsoon duha ka anak ni Joseph and Mary nga dunay writing sa Bible. James and Judas. Ang book of Judas Igsoon mauni ang nagsulat. Kay katong Judas man to. Pamatay na sulat sa Bible kay Judas mong gitong usa. Pirmire ba na gamito ng pangang Judas, no? Huwag na yung magpapadlong. Ikaw, Judas, yung ganda ko. Anong inana man? Okay. Now, ingon the action, after that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters in the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostle, and last of all, he appeared to me also as to one abnormally born. Ang Paul ni. Diba? Ingon siya, for I am less of the apostle and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. Now, ingon sa ibabaw Igsoon, he appeared to James, then to all the apostle. Napa si James sa apostle Igsoon. But a special mention that James' brother appeal nining 500 believers pag-appear ni Christ. In other words, Christian life ni James din he nag-start. Ang iyang intimacy ni God din he nag-start mga kaigsunan. That's why nakaingon ko napaka-importante nga everybody should experience iyang kaugalingong intimacy ni God personally. Not because you are part of the family, not because nga anak kag pastor or whatever and so on. Napaka-importante, you should know unsay imong kaugalingong kasinatian. That's why si Paul ingon siya, I'm not deserving. I'm persecuted the church of God. But apostle also experienced the intimacy with God. Now, ingon di Igsoon, consider it pure joy, my brothers and sisters,
whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith with perseverance, let perseverance finish its work, that you may be matured and complete, not lacking anything. Now, but gusto na ko makita ikson. Pag-introduce ni James sa book of James, doon ay mention dito nga, I am the servant of God. Wala mingon si James nga, I am the half-brother of Christ. Iyang nakita dito nga ang iyang experience ni God, iyang gipaubos ang iyang kaugalingon, nga diha sa iyang pagka-experience ni Lord, nakita niya, everybody should be a servant of God. Nausay gusto na kong makita, Ikson, nga ipakita ni, present ni James, mo ni, ang dagan sa Kristohanong kinabuhi. Dapat makita nimo nga napaka-importante magsugod ang imong lawom nga pagkipagrelasyon sa Dios. Why? Because hard times ahead. Now, what does that mean? Unsay resulta kung doon natay lawom nga relasyon sa God? First, you have an attitude of joy. Abadaingon sa Dexon, consider it pure joy, my brothers and sisters, when you ever face trials of many kinds. The Bible says, Dexon, the hard times ahead to everybody, not only one, not only this week, not only today, but the Bible is very clear nga consider, ingon diha, consider pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trial of many kinds. Kung sa may na-experience ay mong trial today, there was a lot of trials coming. But, what is the attitude of every believers? What is the attitude supposed to be kung establish ang atong kanang intimacy ni God, Ikson? It develops an attitude of joy in every trial sa imong atubangon sa kinabuhi. In other words, Ikson, attitude na o karakter sa usaka magtotoo. Attitude na sa mga anak sa Dios na every time you face trial, ingon ang Bible, consider it. Every trial is on, consider it pure joy. Why usa nga mingon nga amaw na ni, Christian ko, lisod ang kinabuhing Kristohanon. Lisod magkinabuhing Kristohanon. Lisod mahimong anak sa Dios. Kung inana ang imong karakterikson, you don't have an attitude of joy. You don't consider it pure joy. That's why ingon si James, well, every trials that you face, consider it pure joys, my brothers. Namatay trials sa tubangon sa kinabuhi, Ikson? Malipayon ka ba? Kung nakita nimo na kulang ang provision ni God, actually, wa magida magkulang ang provision ni God. May mga times nga gi-allow ni Lord. I-consider ba nimo nga nag-cause of joy kung unsay mga physical problem that you have? Unsay mga problema in the family, so on. Unsay mga problema in religion, so on. No matter what kind of trial that you have. James said, consider it pure joy. That is an attitude supposed to be, but asa na magsugod, Ikson, diha sa atong lawom na intimacy ni God. That's why ingon si Paul, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And other prisoners were listening to them. Ibalo man tatanan nini sa book of Acts. Si Paul o si Silas, gipriso.
Si Paul ug si Silas igsoon nakabartulina. Pero wa nila kapugni ang pag-express sa ilang kalipay. Ilang i-consider nga usa ka kalipay ang ilang na-experience. Apostle praying and singing hymns to God. Di ba? Mabitaw nga ang mga anak sa Ginoo kanang mga problema. Ang naay lawom nga relasyon sa God. Iyagi na nagkanta-kanta igsoon. Kay that is the attitude that we should have to be. Naangay na itong i-consider diha sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Philippians, but what does it matter? The important things that in every way, whether from false motive or true, Christ is praised, and because of this, I rejoice. Now, what happened in the book of Philippians? Sa life ni Paul igsoon, naidaghang nag-preach sa sayop nga motibo para madugangan ang burden ni Paul. Nag-preach sila para maduot si Paul sa iyang kaso nga giatubang at the time. Well, sa sulti ni Paul, I don't care kung unsa na siya. As for me, I still rejoice. As for me, as long as si Christ is praised, then I will rejoice. Ikson, daghang mga butang nga mabutang sa tunguna-una nga, why, Lord, ganong hiniini? Why, God, nga nagpagamit man ko nimo? Ikson, forget that. Everything's nga atong makita. Usala ka butang, why God allowed these things to happen in our life. Tungod kay kanang tanang butang igsoon na ay kay gayunan to rejoice. Amen? Every situation in life igsoon, kung imong tanaw ng Bible, dunay oportunidad to rejoice. Wala kay kwarta, rejoice. You have physical problem, rejoice. Diba? Kung sa kalisod ang imong makita igsoon, look at the opportunity. Consider it pure joy. Consider it ang oportunidad. Now this is the time to rejoice. It's not easy zone to face problem. Mabit itong nakita na ko igsoon katong doon ako'y nakita nga interview ni Karen Davila. Actually, si Karen Davila is member sa Christ Commission Fellowship ni Peter Tanchi. Doon na sa live interview sa Channel 5. Ug dito sa ilang interview zone, na-touch ang pinakalisod nga moment sa life ni Peter Tanchi. Ang iyang anak nga dunay Bible study sa ilang panimalay. Gisulod og mga tulisan niyang iyang anak igsoon na rape dito sulod sa iyang balay. Sa iyang interview sa kuno kalisod ang iyang giatubang, it's not easy. Every people encourage me nga to trust God. Sa iyo na nasultihan because you are not part of my pain. But every time that there is pain, even I look at to God, there is joy ahead. Tungod kay doon ay plano ang God sa akong kinabuhi. Makita dito ang grasyas Ginoo. Ipunta na sa, yun sa mo pag-survive sa inaana ang case sa situation, it is only by His grace. It is only by His grace. Ingon siya, what is the purpose of God? Now, ingon siya ang akong anak today, mao'y ilang pinaka-best nga counselor para sa mga sexually abused, women sexually abused sa ilang church. Makahatag siya comfort na experience na wala na nalagitago ang iyang anak na merit na minyo og tarong na ilaing mga anak. But everything happens and you cannot,
di naman na mabalik. Ang protection ko nung sa mga case, o sa mga panghitabo sa atong kinabuhi, wala. Basta nanghitabo na igsoon. Di na mo pwedeng ibalik ang usa ka panahon, igsoon. Na kung pwede palang, dili ka. But when God says, igsoon sa akong balikan, mumatir na sa atong attitude of joy. Mabitaw ngayon di igsoon, Philippians 3:1, for then my brothers and sisters rejoice in the Lord. It is no trouble for me to write the same thing to you again, and it is safeguard for you. Mabitaw ngayon siya, brothers and sisters, rejoice in the Lord. Huwag ka mag-rejoice gumikan kay dunay dili inanang mayong panghitabo sa imong kinabuhi. But every situation in life is on. We have the opportunity to rejoice in the Lord. It's not easy to face problem. It's not easy to face difficult times sa kinabuhi. Gapon bitaw istorya may itong akong amigong insect. Ako ang ibutanahin ko, sir. Kaila katong namatay sa aksidente, minsan kauban to namo sa among association. Sa dito mga pastor akong giadto sa St. Peter. Pag-abot na ko akong gigakos ang iyang lula, akong gigakos ang iyang mama. Grabe ko ang bako kung unsay sakit nga ilang na sinati. Batenging nan untay mahimo. Nangitabo na, you cannot bring back the life again. But if we are Christian zone, it's not easy to face every situation and problem in life. But in every situation, we have the opportunity to rejoice in the Lord. Amen? Asa kakapit? Wa kailang kapitan ni Igsoon is only God. Asa ka pwedeng mag-rejoice is only God. Mabatayin si Paul nga, brothers and sisters, rejoice in the Lord. Taga mga problema nga nasinati for how many past Igsoon sa kinabuhi. Wala kay mahimo na ng mga butangan. But ayaw kalimtig Igsoon ang oportunidad na magmalipayon ka diha sa Ginoo. Number 2, Igsoon. Kung doon natin lawom intimacy ni God, na-inform ang dapat ma-inform ang imong mind. In what way? Ingon siya, because you know that the testing of your faith produce perseverance. Kung sa dapat Igsoon ma-inform ang imong mind, nga dili lang mingo nga, I feel ni Lord today, na-feel na ko, nga naang God, na-feel na ko, nga gigakuskus Ginoo, na-feel na ko, nga giduyan kus God. Dapat sa imong love nga relasyon God, you are informed Igsoon, nga your faith will be tested. In what reason Igsoon? Nga sa testing sa imong faith, imo produce na o perseverance. Dapat informed ka niya na. Dapat ang matag believers kay balo na ka na Igsoon nga walay laing ka nang gigamit sa God nga mahimo kang mainantuson sa dihang ang imong faith moagi og testing sa imong kinabuhi. Inform na ang atong mind na Igsoon. Nana na sa atong mind nga mao ni nga kung makasinati nini ang resulta nini mag-cause na ko perseverance. If you are believers, nga dili ka inform na Igsoon, mo give up ka pag-abot sa testing, o dili ka makasinati og perseverance. Sa pag-ingon, diya ni James, sa Hebrews, fixing our eyes on Jesus, the final perfecter of our faith, for the joy set before Him, He endured the cross,
scorning its shame, and sat down in the right hand of the throne of God. Now, sa experience ni Christ, Ikson, kay balo si Christ, kung unsa kasakit ang iyang ma-experience sa cross, kabitayon siya. Kay balo si Christ, it's not easy nga ilansang sa cross. Mabitaw nga, when Christ nag-ampo sa Gethsemane, ingon siya, Lord, kung pwede bang kanang imo ning kwaon, but not my will? Kung pwede ba, God, nga dili kumuagi nini, pero dili tong ako lang kaugalingong kagustuhan, but your will is still be done. But sa nakiingon na sa Hebrews nga, si Christ Ikson, nga nung iyang gi-endure Ikson, ang kasakit sa cross tungod kay Balusya, there is joy set before Him. Nga after nining maong kasakit, there is salvation of the human race. That is the reason why, Ikson, we can praise God today. We can experience the goodness of God tungod kay gi-endure ni Christ. Kay Balusya, o unsay kasakit, pero kanang tanan, na sit niya sa iyang mind, na every trials and hardship in life, I consider it pure joy. Amen? Mabita nga kung gusto na kong makita, Ikson, diha sa deep intimacy ni God, ang imong mind ayaw nakasit sa tanang blessing o tanang kayahay sa kinabuhi. Because every trials and testing in faith, we have the opportunity to rejoice. We have the opportunity to persevere, Ikson, tungkol kay mauna ang purpose ni God. Okay. Ingon diya, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete and not lacking anything. Now, napakaklarong sa gingon ni James. Dapat ang pag-antos mahuman. Dili pwedeng tunga-tunga lang dapat. Dili pwedeng mo resign. Dili pwedeng mo retire. Kung gusto kang mo mature sa imong Kristohanong kinabuhi, dapat mo undergo ka og perseverance. Mahuman ang perseverance. Mahimo kang mature and complete. Bible is very clear, Ikson. Perseverance should be finished short sa iyang trabaho. In other words, Ikson, ang mga pagsulay o mga pag-antos, nagtrabaho na diha sa atong kinabuhi in purpose na everybody should be matured in God. Amen? Mabitaw nga kining tanan, maghatag nato sa kalawom nga experience ni God. Number 2, Ikson, mag-cause na to sa ka-believing heart. Ingon siya, if any of you lack wisdom, you should ask God, who gave generously in all without finding fault. It will be given to you, but when you ask, you must believe and no doubt, because no one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Now, mga Ikson, diya sa itong intimacy ni God, ang ikatulong ay develop, Ikson, makabaton tagos sa kakasing-kasing na mosalig ug mutuo sa buhaton ni God sa atong kinabuhi. Amen? Napakanindot mag-serve ni God sa total belief na kung sa'y buhaton ni God. Kung balik-balik, Ikson, I serving God for almost 40 years. Tanan akong needs, Ikson, I only trust God. Tanan akong needs, Ikson, wala na akong gisalig sa church. Tanan akong needs, Ikson, wala ko'y laing gisaligan. And I believe that God will provide my every needs.
I believe in every situation in my life nga dunay Dios nga tagaan kog wisdom. Mapataingon diya nga, you must believe and no doubt. Kung doon na kinahanglan kag wisdom, pangayog wisdom ni God, how to handle everything. Tagaan kag kaalam ni God, tagaan kag wisdom ni Lord, tagaan kag wisdom ni God. God will provide igsoon. Kung wala kay kwarta, tagaan kag wisdom ni God. Wisdom ng Lord ang gikinahanglan. Dili number one option nimo. Murag mao guni si brother mao ni tubag sa akong pag-ampo nga imong utangan. Nga mingon ka to brad murag ikaw gyud tubag sa akong pag-ampo pwede kang makautang. Ya ingnon ka nga wa man sa konsulti is Ginoo nga. That's the problem. Mapatekson nga first you should need wisdom. You should ask wisdom and believe nga si God mo hatag og wisdom how things nga kanang mabutang sa iyang kayusan igsoon in the purpose sa saktong kaalam diha sa Ginoo. Kung bitang kanunang gisirig sa una, it's not easy katong akong anak nag-abot, nagdungan sa college. Nag-abot man nga akong tulok anak sa college. Si Joshua, pag 4th year siya, yung nursing niya, pag 4th year kas nursing dako, mag-tuition fee. Pag 4th year ni Joshua, si Janet, 3rd year, si Japit, may pagsuod siya yung 1st year sa accountancy. It's not easy. But through the wisdom ni Lord, I never, wa ko kasuway og himo. O sa tawag na, kanang maghimo kag later sa eskwelahan. Promissory note. I never exon. Everything, God give me wisdom. Because I ask wisdom from God. And I believe in my heart, never kong pasagdan sa Ginoo. Amen? Wisdom, Ikson. Believe in your heart, Ikson, nga tagang kag wisdom ni God. You must believe. No doubt, Ikson. Ayaw pag-doubt. In every pain that you have, don't doubt. Nag-ampo ka o sa ka physical nga tubag sa pag-ampo paghaman for how many ko anwa paghapon nawa nga mag-cause ni mog doubt. Iko siya nga kung mag-doubt kay Ikson sa nang hitabo diha, you are like a wave of the sea. Ayaw duda. Continue to believe diha sa imong kasing-kasing. Ingon diha, that is last example principle. Believers in humble circumstances ought to take pride in their position, but the rich should take pride in their since they will pass away like a wildflower. Then the sun rises a scorching heat, and whether the plant it blossom falls in beauty. And this is the same way the rich will fade away even while they go about their business. Now, kung gusto na ko makita Ikson, sa atong kinabigson, napaka-importante nga doon na kay wise perspective in life and trials. Mauni ang nakabutang sa imong huna-huna. No matter kung sa kadato, kung sa kakuan situation. Ang bitaw nga, dakang kailang mga milyonaryo Ikson, katong gapon ng istorya may ko, sir. Nagana na mo nga ako bitang pastor akong gitanaw ang akong gi-review ang akong business in the past 10 years. Sa ang akong napalit nga mga yuta in the past 10 years sa akong business nas mga 40 million. So nagana na mo kwarta siya sa daghang napalit pero amo ko nakitang kwarta. Sa ngano man siya nga ako naman ang gipamulit kay pamilin man na sa anak wa mo koy dalhon ni kabiya na ko sa kalibutan. Nya kini akong amigong insik. Grabe man kay kanang among Bible study Ikson. Basta di mo atin nag Bible study, dilid man ilang sweldo.
Sa awa man iyo, ug ako nang ingnon nga, ang dili mo ato ng Bible study, absinan, musugot na mapug absinan, pastor. Mga, lagi saradong katoliko, musugot. Pero ingnon nga, why suldo ka ng pizza 15? Mga manungatan na noy. Why dili mo tunga? Di ba? But you know what, Exxon, it is how important nga doon na siya perspective. Mabitaw nga ingon dia, rich, even sa kakadato, will paid even while they go about. Tanan, Exxon, dapat doon na kay gitawag o biblical wise perspective on life and trials. Even sa atong Kristohanong kinabuhi, we should be wise sa atong panglantaw sa kinabuhi, Exxon. Dilita ang atong paningkamot, Exxon, mabitaw nga, gusto na kong makita sa ako nang ingon kaganina, ayaw lang pagsalig nga you are part of the Christian family. You should experience sa imong kaugalingong intimacy ni God. Pag ginikanan ka, do your part as a Christian to mold your family sa siyang spiritual value. Mabuti na kanunay kong girimayan sa akong Bible study, gapon ako na siyang girimayan. Kaya balo ba mo kung siya tawag sa pagtulon ang Katoliko sa mga amahan? So siya ditawag sa mga amahan, Pastor Wap, kay balo? Sa Katoliko, gitawag mo kung sa? Padre de? Padre de pamilya, di ba? Kung mo na itawag sa Katoliko, ang mga amahan gitawag na Padre de pamilya, unya, sa trabaho sa pare. Ang pare, yung ipaduli ang iyong pamilya sa Ginoo, inyo ba nang gidala? Inyo ba nang gituman ng mga pagtulunan sa iyong kinabuhi? Wala. Kamu kanunay gitawag mo mga amahan sa kanunay panabong. Wala mo mag-impart og spiritual value diya sa inyong pamilya. Mapitaw nga sa ako ng ingon, even si James Sigson, ang iyang personal experience diya sa iyang spiritual life, wala gumikan kay igsoon siya ni Kristo, gumikan kay siya ay half brothers ni Christ. But after the resurrection of Christ, he experienced sa gikinahanglan sa kakristohanong kinabuhi sa iyang kaugalingong intimacy in God. Now another thing is on. This is what happened. Ganun ako nang gi-appeal siya. When the angel had left him and gone into heaven, the shepherd said to one another, let's go to Bethlehem and see these things to happen, which the Lord had told us about. What has happened in this situation? Mao ni ang situation ni Exxon, nga before ning panahon na, dunay gitawag og 400 years nga silent. 400 years, Exxon, nga ang Israel wala makadungog og message ni God. Ang Israel, Exxon, wala makabaton og visitation gikan ni God. That is 400 years. Hangtod sa pag-abot ni Christ, God first visit ug ang uyang unang gibisita ang shepherd, ang pinakapobre nga nagtrabaho, nga nagbantay sa mga karnero, Exxon, o sa ilang nadunggan. Kakita sila o unsay perspective sa kinabuingon sila. Let's go. Aron atong tanahon kung unsay gisulti sa God. Na everything sa kadugay, Exxon, dito sila nakahibalo nga doon na paghihapoy Dios nga magigsulti sa iyang katawan. Brothers and sisters, diha sa atong lawom nga pagkipagrelasyon sa Dios. Remember these things. God always speak to His people. Amen? God naghatag na to wisdom. God naghatag na to perspective unsa bagyod ang kinabuhi. Utaingon diya si James John, blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that Lord has promised to those who love Him.
Kasi nagpaabot sa mga anak sa Ginoo igsoon. Human sa atong perseverance, human sa trial sa atong atubangon, human na to barugan ang tanang mga problema, ang tanang mga testing in life igsoon nga mag-cause na to may nantuson. One day, you will receive the crown of life. Gapon igsoon, ginagisin si Pastor Jadil nako. Doon ay sa kanon nga pastor diri sa Cebu nga sa kanon gina siya nga pastor. Og nakaila mo Pastor William Navarrete kasi nakadungog ni Pastor William Navarrete. Sa nakanon nga pastor sa Cebu igsoon. Murag gapon siya namatay dil. Friday, Friday. He died last Friday at the age of 93. He received the crown of life. The problem is on, I know, dili tanan niyang pamilya ay doon na sa una, pero I think by this time, daghanang mga butang nga gihimo sa gan, doon na sa mga anak na nagpabadlong. Doon na sa anak nga wala maka-experience. Pero one day, when the experience ilang kaugaling yung experience sa intimacy ni God, you will see how God spoke to you and how God is faithful and good to our lives. Mga igsoon, let's continue to believe in God until we receive the crown of life. Amen? Kapag igsoon, deeper intimacy with God, usa i-develop an attitude of joy, an informed mind, a believing heart, and biblically wise perspective on life and trials. And lastly, so on, alang sa atong meditation, how can you determine if the attitude you have shown an impact your deeper intimacy with God? I-determine so on sa atong attitude na nagpakita og impact sa atong lawom na experience ni God. Let us pray. Father, in the name of Jesus, Lord, thank you so much of this word today. Salamat Ginoong Dios ug tugot ti God na mabutang ni diha sa among kasing-kasing Ginoo. Na dapat namong matag-usana mo maka-experience of deep intimacy diha nimo Ginoo. Dapat ma-develop sa among kinabuhi igsoon Ginoo ang attitude of joy in every trial and testing in life. Bless your people today. Tipigining mong pulong sa among kasing-kasing, O God. In Jesus' name I pray. Amen and amen.